Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabayan. Ngayong araw pala namin uumpisahan mag-ipon ng mga ipapadala namin dyan sa Pilipinas. Tara mga kabayan, samahan nyo kami sa grocery store at saka sa isang store dito na bilihan ng mga anik-anik. May nadaanan nga din pala kami ditong puno ng apple at mukhang hinog na ang mga apple na to. Parang pwede nang pitasin. Karamihan nga pala sa mga bahay dito ay may mga puno ng apple. Kaya tuwing summer sigurado may mga makikita kang mga apple sa daan. Kaya tuwing may nakikita ako parang ang sarap-sarap pumitas at ilagay sa isang plastic. Magdadala nga ako ng plastic sa susunod. Ito pa isang puno, madaming bunga pero hindi pa hinog, puro green pa lang. Ang sarap din nga palang maglakad-lakad ngayon kasi hindi masyadong mainit at hindi rin naman umuulan. Tatawid nga pala kami dito papunta dun sa kabila pero syempre bago yan dapat pumindot ka muna dito para makatawid. Nakita din pala namin dito ang tropa nating si Kim kasama ang kanyang asawa at bidbong anak na si Brion. Mukhang mamimili din sila. Ganito kasi dito pag medyo malayo ang tinitirahan mo sa mga grocery store. Minsanan talagang pamimili. Dapat may listahan ka para wala ka makalimutan. Good for 1 week na grocery na dapat para di ka pabalik-balik sa grocery store. Kami medyo malapit lang sa grocery store kaya 2 or 3 times a week ako mag-grocery. Hayan at tapos na din kami tumingin-tingin dito ng mga anik-anik at mukha namang wala kami nagustuhan masyado. Kaya diretso na tayo sa grocery store mga kabayan. Dadaan din nga pala muna ako dito sa DM para mamili ng tokwa. Kasi may benta silang tokwa dito na mura. Sa grocery store kasi nasa almost 2 euro ang isa nito. Pero sa DM ay wala pang 1 euro. Kukuha na nga pala ako ng 5 piraso dyan kasi mahilig din talaga kami sa tofu. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan na may bilihan ng tofu sa DM, punta na po kayo sa malapit na DM sa inyo. Malapit na nga pala kami sa grocery store at niremind ko ulit si Mamu na pakonti-konti lang ang bibilin namin. Para din hindi kami mabigatan mamaya pagbuhat at di kami mabigla sa gastos. Sino sa inyo ang sanay nang magkaroon ng package galing sa mga relatives nila na nasa abroad? Ako kasi ni minsan di ko naranasan kasi wala naman nag-abroad sa pamilya namin. Kay Mamu sigurado nakaka-receive yan ng package dati kasi nag-a-abroad talaga yung father-in-law ko dati. Nakita din nga pala namin si Ate Maricel dito. Siya nga pala ang nag-iisang Pilipino dito sa grocery store na to. Nagpapatulong nga din pala ako sa kanya kung may bakante dito sa grocery store ay isama niya ako. Hindi namin malaman o matansya kung nakakarami na kami nang nakukuha kasi yung dalawang bata nandun talaga sa cart, hindi namin alam kung puno na o hindi pa. Kaya kumuha na lang kami ng mga ilang pirasong lotion at saka shampoo dyan para matapos na din. Hayan at tapos na nga kaming mamili at nakakuha na kami ng konti ng mga ipapabox namin. Sa susunod na lang ulit namin dadagdagan para mapag-isipan talaga namin kung ano ang magandang ipadala. O siya hanggang dito na lang muna mga kabayan. I-follow nyo rin sana ako para mapanood nyo pa ang mga videos ko tungkol sa buhay namin dito sa bansa ng mga Aliman. Maraming salamat at ingat kayo palagi. Ciao kakao!